ang di umano'y abay nasaktan. Yung iba ay inatake na po sa puso. At mayroon pa nga po akong nakitang video nung sinalakay kagabi ata yun pinost mga kasama sa Facebook ng isa sa mga miyembro at pilit nga pasukin ng mga otoridad yung mismong isa sa mga building yan. Opo, nagkaroon po dyan ng komosyon at maririnig niyo po yung mga miyembro dyan na sumisigaw, "Pastor! Tulungan niyo kami!" Kaso nga lang si Pastor ay ayaw ngang lumabas. Kasi pag lumabas si Pastor at tinulungan kayo, huli, tapos na. Diba? Tapos na mga kasama. Ang pangyayari. Opo, kasi yan lang naman ang misyon ng ating mga pulis kung bakit nandyan po sila ngayon sa loob ng compound ng KOJC. At ang sinasabi nga, mayroon po silang naririnig sa ilalim ng imbornal, parang kuweba daw ata yun Oo. Bunker. Oo. Na may naririnig po silang tibok ng puso sa ilalim ng ang sabi naman ni Senator Bato, baka palakalang yun. The entrance of the underground bunker of the compound of embattled Pastor Apollo Quiboloy is likely to be found soon, according to the Philippine National Police. In a press conference, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo says the authorities' ground-penetrating radar is detecting signs of life in an underground area spanning 20 to 30 meters from the ground. Dahil gumamit na nga po tayo noon ng ground-breaking penetrating radar po. Ito po yung ginagamit natin kapag may mga calamity po at naghahanap po tayo ng sign of life. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasaga po nitong penetrating radar po natin. Fajardo adds that the PNP has finished its search on some areas of the Kingdom of Jesus Christ compound. Lalo na po bakalawak, tuloy-tuloy ito sir. Hindi pa natin masabi kung ilang percentage, but definitely may mga tapos na po tayong tingnan ng mga lugar at mga building at magpapatuloy po ito hanggang sa matapos natin ang bawat sulok nitong napakalawak na more or less 30 hectares na compound po. Ang sabi ni Senator Bato, baka palaka lang daw yun ang narinig. Palaka naman, iba naman yung palaka. Sigurado, maririnig nila yung kanta ng palaka na koka. Diyos mio. Ay, nako. Opo, na bueno mga kasama, mamaya hihingi po tayo ng update mula po dyan sa ating Armen Davao kung ano na ba ang nangyayari sa mga oras na ito dito sa ginagawang pagsisilbi ng warrant of arrest mga kasama kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy. At kasalukuyan din pong may nagaganap na rally ng mga miyembro naman ng KOJC dito sa Metro Manila dyan sa may Liwasang Bonifacio. Opo. So anyway, pero bago yan, eto muna. Narito na po ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Partner! Yes! Magandang gabi! Good evening! Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa Usapang Batas. And of course, sa iyo, partner. Yes, partner. Of course, since it's Monday, we're in red today. Yes. And we're also in short... Kala nyo nakapantalon kami. Sa taas lang niya lang talagang formal na formal. Sa baba long sleeves pa ako. Long sleeves. Tapos naka-rubber shoes sa baba. Oo nga. Oo nga kanina, iniisip ko magchichinelas. Umulan kasi. Dahil holiday. Isa pa yun. Dahil holiday, partner. Sabi ni Mariana Nale, red in red. Yun. Red na red daw. So, partner, sa tingin mo, makukuha na kaya nila ng ating otoridad si Pastor Quiboloy dahil sa sobrang dami, 3 araw na partner nag-umpisa nung Sabado
At hanggang sa mga oras na ito, nandoon pa rin ang ating kapulisan, yung mahigit 2,000. Ayan, ayan yung bagong kuha ng ating Armen Davao Diyan sa loob ng KOJC compound. Oh. Ang tanong kasi natin, kung nandyan man yan, sa pagharang-harang ng mga miyembro ng KOJC, hindi kaya nakatililis. Hindi kaya nakaalpas. Nakaalis na? Hindi, inisip ko lang. Hindi kaya makaalpas. Baka may ibang lusutan, o kung meron lulusutan man ba, kumbaga, harang na. Sa laki. Sa laki niyan. Correct. Ilang hektarya yan? Mahigit 4.3 yata? Hectares. At ilang yung mga gusali na nasa loob? 42? 42. Oh. Diba? Oo. Kasi, diba, yung time na nalaman nila na meron daw sa bunker na maaaring doon. Oo. Tapos biglang, ayan, karoon na ng yan. people power. Komosyon na sa... Oo. Alam mo, ang daming apektado na rito, partner Dito sa nangyayari ngayon, dyan sa may Davao, yung mga establishmento nagre-reklamo na 3 araw na silang sarado. Kaya pati partner yung paliparan, kasi malapit pala yan sa paliparan Munti ka na rin maapektuhan kasi yung exit, yung palabas, hindi na rin madaanan kasi nandoon yung mga miyembro ng pulis. Miyembro ng KOJC. Talaga? Oo, doon nila, partner, ginawa yung rally. Nagpaalam daw sa sa local government para magsagawa ng pinayagan? Oo, pinayagan sila. Kaso nga lang pagdating doon, partner, ang nakalagay sa sa kanilang mga karatula, BBM resign. BBM resign. BBM. Yun ang partner nangyari. Diba? Hindi ang sa akin lang, partner. Tapos may mga miyembro din na, di ba, nasasaktan na. Di umano, may mga namatay na rin. Yung isang namatay yata, partner. Inatake sa puso. Kasi, pagod. Prior to this, sabi is, hindi naman daw dito. Dahil parang ilang araw na nagbabantay sa gate para hindi makapasok yung, kung sino man yung papasok dyan. Hindi nakakakain. Ba't napabayaan ng KOJC yun? Kung yun ang sanhi. Diba? So, ang sa akin lang, partner, hindi naman nagkakagulong ng ganyan. Kung nakikisama sila. Ano ba ang meron para sila magprotesta? Anong meron sa loob para humarang-harang sila? Kasi laging sasabihin dito, human rights. Diba? Karapatan namin yan. Oo nga, karapatan nyo yan. Wala naman problema dyan. Ba't hindi na lang kayo makisama doon sa otoridad? Diba? Pahanap nyo, bakit kailangang humarang pa kayo at you're making it difficult for the police officers to do their task? Ano meron? Napasok na ba lahat ng ating mga pulis yung mga gusali dyan sa loob, partner? Yun ang hindi natin alam yung arrest warrant na bitbit nila, hanggang saan yung kanilang authority, partner? Napisip ka, Buloy? Para halungkutin. So, pwede talaga nilang halungkutin, pasukin, lahat yung mga... Break open. Okay. Pwede. Walang paglabag yun. Walang paglabag yun. At hindi sila ang sinesearch naman kasi nila tao Okay. Hindi kasi based on the warrant of arrest. Hindi man sila nagse-search ng bagay. Okay. Diba? Iba kasi may difference kayo yung search warrant and warrant of arrest. Ang search warrant, you have to search for something, document, evidence. Okay. Yun. Droga. Kahit anong klaseng evidence, isi-search mo. Yan ay under search warrant. Okay. Pero kung ang hinahanap mo tao, warrant of arrest yun. Kasi, ang target mo lang dun, tao. Okay? So ngayon, ang tanong dyan, may expiration ba ang warrant of arrest? Yan ang difference ng search warrant. Okay. Ang search warrant, kung ilan lang yung binigay sa yung araw, dapat tapusin mo. Okay. Pag wala, napapaso yun. Ang warrant of arrest, hindi napapaso hanggat hindi mo na huhuli yung tao. Okay. Hindi mo nakukuha hindi nakukuha yung tao. Yung target mo So, yun. Kasi, pero, kahapon, kausap natin si Brigadier General Torre, ang Regional Director ng Region 11. Sakop sa kanya yung Davao.
At aminado siya, partner. Talagang sobra yung kanilang paghihirap sa ginagawa nilang pagsuserve ng arrest warrant dito kay Pastor because of dito sa mga miyembro. Yun. Sabi pa niya, diba? Oo. Sabi ko hindi din overkill yan, Director, kasi sa sobrang dami po ninyo. Sabi pa niya, yung purpose ng pagdala namin ng napakaraming pulis para pigilan yung mga miyembro na wag silang humarang. Huwag nilang, partner, hadlangan yung pag-i-implement ng warrant of arrest. Kasi dahil sa kanila, partner naantala yung pagsaserve, yung pagpasok nila sa mga gusali na sa tingin nila nandoon na tatago si pastor. Sa tingin ko, partner, ang mga pulis, meron silang A1 information. Oo. Kaya hindi sila tumitigil hindi dyan. Hindi sila tumitigil. Kaso nga lang, hindi nila mapasok-pasok yung mga lugar na gusto nilang pasukin dahil nga dito sa mga miyembro. Kaya nga, di ba? Kaya nga dito, bago tayo magsalita ng human rights dyan, sabi ko, balikan natin bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Sino ba ang nagsisimula? Di ba? Kung tutuusin mo, ang nagsisimula nito ng ganitong klaseng gulo, walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Kaya nga siya lang naman ang may problema. Bakit hindi siya lumabas So ngayon, ginagawa niyang human shield yung mga miyembro niya. At willing naman to mga miyembro niya na kumbaga i-cover. Kasi leader nila yun Kahit sabihin nila. Ito lang kahit sabihin nila na wala dito sa pastor, di namin alam kung nasaan. Kung wala dyan si pastor, hayaan nyo na nga yung pulis. Pumasok! Huwag niyong hadlangan. Diba? Kasi, ang power na binigay naman dito sa pulis is to enforce. May power sila to enforce. Diba? May power sila to enforce kung ano yung ipinag-uutos ng korte. So, ano ba? Kasi ang nangyari yan, napapaawa yung iba. Bahay namin yan, yung privacy namin. Hindi yun yung issue Diba? Hindi yun yung issue. Ang issue ngayon is, ina-allow nyo ba yung police na mag-implement ng malaya? Diba? Yun. So, yun ang tingin ko. So, sino dito ngayon na lumalabas na walang konsensya, partner? Ikaw sumagot. Sinong walang konsensya? Base dun sa partner? Base dun sa nangyayari. Mga video? Nangyayari. At sumisigaw sila. Ang nila, partner, ang isinisigaw nila, si Pastor, pangalan ni Pastor. Si Pastor, tulungan mo kami. Akala ko si Pastor Kibuloy walang konsensya. Hindi. Kung siya, partner, ay ang iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga miyembro. Lalo tigit, mayroon na siyang mga naririnig, di ba? For sure, may nakakarating sa kanya yung nakakasakitan kasi yung mga tao niya lumalaban. So, kaya ba niya itong tiisin? Wala. Kung walang konsensya. Bilang alagat ng Diyos. Appointed son. Di ba? Okay. At ito yung mga nangyayari ngayon sa kanyang mga tao. Dahil sa pagtanggol sa kanya. At handa silang masaktan at ibigay para lamang protektahan siya. Ako mismo, partner, di ba? Ano bang ginawa dati ng Panginoon? Kung ikaw ang leader, partner, susuko ko na. Susuko na ako. Tanong natin dyan, sino ba ang lumalabas na makasarili? Sino ba ang lumalabas na walang konsensya? Ang PNP ba? Na nagpapatupad ng kanilang tungkulin? O si Pastor Kibuloy na hindi sumusuko kahit may warrant of arrest? Kaso marami din tayo mga naririnig na mga aligasyon, from some ng taga Davao na sinasabi dahil hinahabol daw parang bukod daw di umano may bounty, may 10 million ba? May tinalaga din daw ata na na parang kanina pa
last Saturday pa sila hanggang kanina, nandyan sila nagko-cover sa sitwasyon na yan sa may Davao. Tama nga partner, yun din ang tanong ko kanina sa reporter natin. Wala bang pumapagitna dyan, tumutulong sa sitwasyon? Kasi ang report, ang dami nang naapektuhan. Business establishments, yung mga sasakyan hindi na makadaan. Obligasyon na yan ng local partner. Di ba? Bakit hindi kumikilos? Oh, well, Alam na. may ano naman daw, may lumapit doon, nakiusap yung abogado ata from partner, KOJC. Sabi ko na magagawa na. Pakiusap kanino? Kumbaga pumangit na kinausap yung PNP, ewan ko kung anong pinag-usapan. Abogado ng lawyer. Teka lang, di ba ang naghaharang yung mga ng daan ay miyembro ng KOJC? Oo, kaya nga partner. Sino gumagawa ng... Ang labo naman. Di ba? Ang nakikita dito kasi yung sinasabing illegal na serve ng warrant of arrest, bakit overkill na thing. Yung ibang ginagawa nung, di natin alam partner na, yung supporter, di ko alam kung member ha, sinasabi nila kasi dito ng mga taga KOJC, ang nagharang at nagbarigid para makakos ng traffic. Anong purpose, partner? Para magalit yung mga tao sa ginagawa ng PNP. When in fact, ang nagkakos ng traffic na yan, KOJC. Correct. Yun lang eh. So, siyempre, ba traffic? Siyempre, yung mga tao, di ba? Yung mga tao na nagdadrive. Halimbawa ako, hindi ko alam, ano nangyari? Kasi nag-i-implement ng warrant of arrest. Siyempre, saan maiinis yung mga motorista? Sasabihin nila, naku, ang daming mga pulis dyan, kaya diba? Yan, naapektuhan yung traffic. Si isang tao lang naman ang hinahabol nila rito, 3 tao, di ba? Ba't nila ganun kadami yung mga pulis? Tuloy naapektuhan yung trapiko. Alam mo yung mga ganon, di ba? Tuloy, pati yung mga negosyo rito namin, apektado na rin. Pero, kung titignan natin yung sitwasyon, bakit nga ba nagkaganon? Ba't nagharang sila in the first place? Ano yan? Para mag-create ng animosity? Anger? Hatred? Sa PNP? Ayan. Ay, nako, talaga. So anyway, 8:37 ng magandang gabi. Oy, paki-like and subscribe ang ating YouTube channel, 3.5 ang nanonood ngayon na live. Pakipindot naman yung subscribe. Opo, and like. And like ang ating YouTube channel. Basahin nga natin yung mga comment rito, partner. Sabi ni Don, no cooperation talaga taga Davao Authority. Sabi naman ni Zoe, isang araw na abala sa negosyo, sakit sa ulo yan. Kaya nga partner Locon Stratos, wala namang magiging human rights violation kung hindi sila haharang Okay, basahin natin to, partner. Sige, partner. Zoe, isang araw na abala sa negosyo, sakit sa ulo. Alfredo Palita, ayaw nila sa Pogo pero kasama nila si Harry. Thorax, para lahat ng sisi sa gobyerno ni PBBM specialist, no comment. Pishi Cruz, gutom at pagod at puyat pa. Ito yan. Locon Stratus, wala namang magiging, Reyna May Robert Perez, Attorney Claire, yung bang pag-drop by ni Senator Bato last day ay considered obstruction of justice? Hindi. Pumunta lang naman siya, partner, dun. Pero wala naman siya hinarang. Nakipag-usap naman siya kay General Torre. Pero sabi niya, kasi ito may tanong nasa video ko to nasa vlog ko to Sabi niya, kayo po ba parang dapat ba na sumuko na si Pastor Kibuloy? Alam mo, medyo nag-stammer pa siya. Dapat kasi may warrant of arrest. Pero ito ito yung ito yung highlights ng sagot niya. Pero kung ayaw niya, wala tayong magagawa. My goodness! Bakit mo pa dinagdag yun? Okay na yung una mong sagot Senator Bato. Tapos sabihin po kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Bakit? Dati kang PNP. Bakit yung sagot mo? Alam mo, yung sinabi niyang word na yon bilang senador, ano ba yung tama partner, na reaksyon? Dito sa ginagawa ng PNP. Partner. Oo, dapat siyang sumuko kasi may warrant of arrest. Pero kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Una,
Public servant ka, Senator Bato. Pangalawa, dati kang PNP. PNP chief, correct. Dati kang PNP chief pa. Oo. Tapos pag ayaw sumuko ng tao, wala kayong magagawa. Ay INUTIL talaga kayo. Diba? Sabi nga niya yan mukhang lumalabas na INUTIL sila. Dahil parang wala silang nagagawa doon. Pero mga kayubi, wala silang nagagawa hindi para i-serve yung warrant of arrest. Wala silang nagagawa para sa kapakanan ng KOJC. Yun yung lumalabas na INUTIL sila. At itutuloy pa niya yung hearing at tungkol sa di umanong overkill na pag-i-implement ng warrant of arrest. O, di ba naman, Senator Bato? Sige. Di ba? Di ba nakakadismaya yung sagot niya? Okay. Ito tanong ni Walk TV. Attorney, ask ko lang po, if you have an idea or copy about the content arrest warrant po, wala po ba silang special permit sa rally? Actually, parang pagkakarinig ko, parang binigyan ata sila ng permit. Ni Mayor? Oo, partner. Yung pagkakarinig ko, tapos... Parang dating is pinayagan sila. Parang pinayagan sila. Pero parang doon lang ata sa isang area. Doon sa lugar na malapit sa kanilang compound. Pero parang... Malapit sa airport? Oo, parang... lumipat ata sila. Parang ganun partner ang nangyari. Ito lang sa akin, di ba? Magaling ka naman. Kung magaling ka talagang mayor, checkin mo kung makaka-istorbo ba. Oo. Diba? Ano ba ang lugar na pwede ma-istorbo, ang mga business, yung trapiko? Pumasok ka na at asikasuhin mo yan. Kung nag-i-implement ang polis, dapat kakampi mo ang polis. Ang sabihin mo lang, wala lang abusuhan. Pero kung nag-i-implement sila ng tama at alam nila, nararamdaman nila ng jadyaan, huwag mong hayaan yung ibang miyembro o ibang mga tao na humadlang. Diba? At kung itong mga taong to ang nagkakos mismo ng traffic, pumasok ka na at ayusin mo yan. Hindi yung parang wala ka lang, may sakit ka ba? May sipon ka ba? Nakakasinghot-singhot kakakasipon mo? Bakit wala? Oo. Pero hanggang doon lang partner sa nagiging epekto sa kanyang sa publiko, hindi sa mga miyembro lang, sa publiko mismo. Jurisdiction niya yun oo. Pwede siyang pumasok doon. Of course, and at the same time, ito mga KOJC members, constituents mo rin yan. So meron kang hold dyan. For the common good. Yun. Tanong ni Jojen 43. Tanong, attorney, paano kung wala talaga si Pastor Kibuloy? May pupwede masampahan ng kaso ang mga pulis? Yun. Paano pala kung wala doon? Kung wala si Pastor doon, diba? At eto na yung mga nangyari naging epekto. Ibalansin mo kung ano ba yung pang-aabusong ginawa nila. Kasi allowed sa batas na kapag meron silang reasonable belief na nandoon yung tao, pwedeng mag-break open. I-prove nyo muna yung abuso. Kasi kung ipoprove nyo na nagkaroon ng harassment, tignan nyo muna ano yung pinagmula. Katulad kanina, tinanong ko, bakit nag-disperse? May abuso ba doon? Nag-disperse, ang sabi ni Roddy Ray, is because humarang ang miyembro ng KOJC. So, anong gagawin ng polis? Tutulog lang? Di i-disperse. Kung may nasaktan dyan, sa pagtalima ng mga pulis sa kanilang tungkulin, wala akong nakikitang abuso doon. Kasi kung walang humarang, walang masasaktan. Ay, paano yung mga naapektuhan doon sa paligid? Collateral damage siguro yun. Di wag kayo manood, wag kayo mag-usi. Kung may usi, nag-uusi ka, tapos dadamay ka, gumagawa lang ng trabaho yung PNP Basta dapat maipakita nila yung PNP, yung abuso. Yung abuso na yon ay walang pinagmulan, walang pinagsimulan. Pero kung may pinagsimulan to, at gumagawa sila ng trabaho nila, kung may nasaktan, wala akong nakikitang abuso doon. Okay? Sabi ni Cold 45, attorney, wag tayo mag-expect kay Baste dahil alam naman natin kung saan ang panig niya. Okay. Roberto Magtanggol, attorney, nababasa niyo po ba comment ko? Roberto, hindi ko nakita yung comment mo, Roberto. Sayang, sana dinagdag mo na dyan. Okay. Sabi ni Joshua, Ma'am Sir, dapat siguro gamitan na ng pangil yung mga taga KOJC. Hindi din pwedeng partner.
Actually, may pangil sila, pero Oo. yung police parang hindi kasing haba ng pangil ni Dracula. Medyo Oo. maliit pa, pero meron na. Oo, pinipigilan. Kasi ang target naman talaga ng mga pulis, hindi yung mga miyembro. Oo, humaharang lang kasi Oo. sila. Kaso nga lang, parang nagiging obstruction. Sila na partner ang obstruction talaga sila doon sa ginagawa ng ating mga kapulisan. Hindi papansinin ni Baste yan kasi gusto niya magalit yung mga taga Davao sa PNP. Headed Yun ang by basa ko. PRO11 Yun ang basa ko. Sabi Kasi ni lumalabas na istorbong-istorbo na eh. sabi to ni Arthur J. De La Cruz, yun ang kanyang reaksyon. Nixon, Caparas, patakasin nyo na si Quiboloy papuntang Indonesia. Sila na ang bahalang humuli doon. Mas mabilis. Sabi naman ni Silvino Gavanes, Philippine Marines na lang. Papasok dyan. Ako, hindi pwede yan, partner. Pwede ba yun? AFP Marines? ang pumasok sa Marines? pagsisilbi ng warrant of arrest. Normally kasi Oo. Kasi, civilian talaga eh. Oo. Police yun. Hindi ko alam. Sorry Oo. Hindi ko alam kung hanggang saan ang power ng Marines. Pero, oo. siyempre, magsiserve niyan is yung civilian Oo. na otoridad. Diba? Mm-mm. Hindi panggera. Hindi ko alam yung ibang ng Marines eh. Hindi ko alam kung hanggang saan yung limit nila. Oo. Lito de Torres, ang laki ng impact ng nangyayari na yan sa reputasyon ng Pilipinas sa international community. Dapat na matapos yan, nakakahiya. Matatakot ang investor at turista sa ganyang tagpo. Balita yan ngayon worldwide. Partner. Kaya nga, ang sa akin, sino ang lumalabas na selfish? Oo. Sinong lumalabas na makasarili? Oo. Sinong lumalabas na walang konsensya? Okay. Eto, tanong naman ni Zaldi De Leon, hindi po ba po pwedeng kasuhang obstruction of justice of issuance of permit? Kasi during, siguro, sabi rito ni Zaldi, nagsisilbi, nandun ang mga pulis na nagsisilbi ng arrest warrant sa isang pugante. Ngayon, pinayagan ang local government na para magsagawa ng rally. Candle lighting daw yun eh. Kung ako, Oo. kung ako syempre, Prayer rally. kung ako syempre, titimplahin ko. Oo. Kasi ayoko naman maging sobrang negatibo kay Mayor Baste. Oo. Kasi, syempre, sasabihin ng mga ibang taga kay OJC, meron silang karapatan to express. Oo. Diba? To express. Diba? To hold rally. Oo. Peaceful rally. Yun naman pinapakita na, peaceful rally, Oo. diba? So, as long, kung ako yung mayor, as long na hindi makakasagabal, I see to it, na hindi siya makakasagabal sa pagsasagawa at pag-i-implement ng ng warrant of arrest, pwede akong pumayag sa lugar na hindi makakaistorbo sa traffic, Mhm. hindi makakaistorbo sa pag-implement ng warrant of arrest, Mhm. at siguro hindi ganon karami, limitado. Oo. Basta ma-express lang nila yung gusto nila. Oo. Parang ganun atang ginawa ng ng lokal na pinayagan sila dun sa area na hindi masyadong maapektuhan ng publiko. Pero parang Ang problema, baka naman harang. Oo, lumabag din ang itong mga Oo. miyembro ng KOJC. Kasi kung magrarally sila doon sa pwedeng pasukan ng pulis, Oo. ay mali yun. So, kaya nga depende. Depende sa saan pumayag. Oo. Kung sa entrance, di ba? Sa entrance Oo. doon, tapos nagrarally sila, papasok yung pulis, haharang sila. Obstruction yun. Pwedeng kasuhan Oo naman. ang LGU. Yes! Okay. Ano yun? In conspiracy. Oo. Claire Elizabeth Foy, tanong niya, can the writ of habeas corpus be suspended in Davao City? How possible is this? Yung habeas corpus, partner. Writ of habeas corpus. Pwede bang suspended daw yun? Suspende. Wala naman martial law eh. Mhm. Ang writ of habeas kasi ganito eh. Di ba? Pagka ang writ of habeas is hawak mo yung tao, Mm-mm. ipapalabas mo. Di ba? Papakita mo sa korte. Hawak mo siya eh. Mm-mm. So, paano pa siyang masususpend? Wala pa yung tao. Mm-mm.
hindi tingin ko, hindi rin hindi rin to gagawin ni PBBM. Oo. Kasi lalo sasabihin na nang gigipit siya. Tama. Diba? Oo. Ngayon pa nga lang ano yung sinisigaw, ano yung bit-bit na karatula ng mga miyembro doon? Hindi naman hustisya na, hindi na hustisya. BBM resign na. Oo. Yung iba dyan, yun ang sinisigaw nila. Meron pa to ha, Oo. hindi lang yan. Hindi yan ang worst. Oo. Kagabi, kasi nag-live tayo, nadinig natin ito. Parang nga kinat ko na to Sabi nung isa, hindi ko alam kung sino yun, mga ka-clear ha. Basta ano siya, party siya sa KOJC. Para siyang host, anchor, what. Meron daw sniper. Alam na daw nila kung saan yung sniper. Diba? Sabi niyo sa mic, dapat daw ang i-sniper si PBBM. Dinig mo yun. Ito yun. Ang i-sniper daw, dapat ang target ay si PBBM para daw sa VP Sara na ang maging ang maging presidente. Yan ang sigaw nila. Hindi ko alam kung may gagawin ang DOJ about that. Sino nagsabi, partner? Basta parte ng KOJC. Kasi nagpo-program ang SMNI kagabi. So, hindi ko alam kung sino yung guy. Basta covered siya ng GMA News. So, tapos yun ang binanggit i-trace niya. nila kung sino yung nagsabi nung may sniper na. May sniper siya. Siguro sniper from the PNP. Sabi niya dapat ituon yan doon kay PBBM para pagka na-target, edi si VP Sara na yung presidente. Mali naman ate yung mga Mali nga Oo. Diba? Kaya nga ang tanong ko, ang sabi dito kasi, mga taga-KOJC, anghel yan, babait yan. Bakit kaiba? Oo. Kaiba yung nakikita natin. Oo. Diba? Ito, sabi ni Chito Gonzales, sana po pag-usapan po ninyo yung resulta ng People Power 1 and 2 para maging maliwanag sa mga Pilipino. Lalong lumaki ang utang ng Pilipinas kasi po today may rally sa Liwasang Bonifacio. What? Anong doon? Lalong lumaki ang utang ng Pilipinas. Kasi daw may rally ngayon sa Liwasang Bonifacio. So ang rally naman ay patungkol pa rin yan sa nangyayari ngayon sa Davao. Hindi, bakit lumaki? Bakit lumaki? Wait, hindi ko makuha. Lumaki ang utang dahil may rally sa Liwasan? Oo. Bakit? Baka mali lang yung Baka mali lang yung sentence niya. Oo. Ay, totoo, si Roberto ba? Sino Roberto? Sino Roberto sasabi mo? Baka yung kanina partner, si Roberto, bakit nakita Hindi mo hindi Roberto magtanggol? Oo. Hindi. Hindi ko lang alam. Baka siya na yan. Okay. Ito na nakita niya. Pang 302 na like ko po. Matagal na rin po ako nag-subscribe. Uy, salamat. Ayun. Basta may nakita ko Roberto. Sino kaya yung sana? I hope si Roberto yung nabas natin. Oo. So, sabi ni Michelle Ann Calizo, dapat kasuhan din yung lalaki na yun. Yung anchor? Oo, yung mga praning sila, may sniper daw sa taas ng building. Dapat daw kay BBM para mapalitan na ni BP Sara. Twice niya sinabi yun. Oo. Julie Molina, Attorney Claire, bakit si PBBM na lang ang kanilang binabanatan o tinutuligsa? Pero ang kanilang pastor, di nila pinapasuko para malinis niya ang kanyang sarili kung talagang wala siyang kasalanan. Kailangan kasi na si PBBM ang lahat sisihin. Okay? Para ang tao magalit kay PBBM. At pag nagalit ang tao, ang gusto nila, mag-people power. Yun. Kaya hindi nila pwedeng tuligsain, although tinutuligsain nila si General Torre, pero ang laging dating yan is paakyat, papunta kay PBBM. So, kapag nasira na si PBBM at through this narrative, partner, di magiging VP na si Sara. Yun. No, ito sagutin mo partner kaano mo to? Kaapelyido. Okay. Agnes de Castro. Big niyong sabihin, Attorney Claire, na walang nalabag na batas ang mga pulis. Abay, bias din kayo. Okay. I hope na dinig mo yung explanation ko kanina. 'Di ba? Ang sabi ko, uulitin ko, kasi tingin ko yung mga matagal na mga kayubi rito, naintindihan yung sinabi ko. Okay. Ganito yan, 'di ba? Ang sabi ko, i-prove nila ano yung harassment ng pulis. Kumbaga yung harassment na sila nagsimula. 'Di ba? Pero kung na-harass at kumbaga may reaction yung pulis, katulad doon sinabi ko kanina na dispersal. Nagkaroon ng dispersal ng mga miyembro ng KOJC.
Ang tanong natin, bakit? Kaya tanong ko kanina doon kay Roddy Ray bakit i-disperse? Oo. Dahil nakaharang sa daanan. Mm-mm. Diba? Na dapat madaanan. So, sino ang nag-cause para sila ma-disperse? Diba sila rin? Aha. Okay? So, kung gagawin ba ng police yung pag-disperse sa kanila at may nasaktan, may mali ba ang police doon? Mm-mm. Dahil kung hindi naman ito hinarangan, walang i-disperse. So, dapat lagi tayo magtingin ano muna yung pinagmulan nung aksyon. Kung umaksyon man yung police, saan yung dahilan? Aha. Kasi kung bigla, halimbawa, ako, isang tao, uminom, laseng, okay. Tapos biglang ng bato, nang wala lang, ng bato. O di may kasalanan ninyo ng bato. O halimbawa, police, lagyan na natin example, police. Biglang ng bato, sa nakaupo lang na miyembro ng KOJC. Mhm. Halimbawa, nagbabasa pa ng Bible, biglang binato, definitely. Mhm. May harassment. Bakit? Wala namang pinagmulan eh. Oo. Human rights yun. Pero, kung halimbawa, nabato ng polis, ba? Para mapigil yung isang tao na naguhurimentado. Diba? Mm-mm. So, yun lang yun eh. Cause and effect lang to. Oo. Doon tayo. Oo. Correct. Kit Baloloy, pastor, pati ako pastor na rin. Tip ko lang, hanapin ng mga pulis yung main power ng circuit breaker at isa-isahin, patay at buksan. Kung ano yung hindi nakailaw, yun ang linya papunta sa tunnel. Para sa mall lang yan. Ganon. Si Kit Baloloy. Ito sabi ko, meron kami, hindi ko alam kung, siguro, alam na naman ng mga pulis to. Meron kami napuntahan na isang parang kainan, partner. Oo. Ang pangalan niya, Secret Garden, something? Mm-hmm. Saan yan? Sa Tagaytay? Hindi, dito, Manila lang. Okay. Ross Boulevard. Hotel siya. Hindi mo alam na secret door siya. Bakit? Anong itsura? Parang pelikula, partner. Oo. Parang siyang library. Okay. Pag tinulak So, mo. di ba, tingnan niyo yung may mga hinges. Okay, yung may cat-cat. Pag open mo, malaking, pag basement mo, partner, restaurant na malaki. Doon sa ilalim. Mm. Oo. Kaya Diba? pala secret anong tao? Secret garden or secret door something. Basta pagbukas mo, di ba? May pasukan siya. Oo. Ito lang naman sa atin eh. Sana matigil na partner, mahinto na. At ang lang naman rito partner, ang pupwedeng magpahinto, 'di ba? Sa sitwasyon ay yung paglitaw. Oo. Ganun lang eh. Dati na sinabi mismo ni Senator Bato, 'di ba? Ang sabi niya sumuko na eh. Partner, siya dating pahiya. hanapin mo si Andrew. Oo. Biyernes, may binanggit siya tungkol sa rally eh. Oo. Tingnan mo, parang binigyan ng oras pero hindi yata tumupad. Oo. Tingnan mo, si Andrew Biyernes. Hindi ko na mahanap partner. Ang bilis kasi ng to eh. Oo. Umakyat itong Parang hindi natupad. Oo. Diba? Yun eh. Kung nabigyan kayo yung time, tapos hindi kayo tumupad, alam mo, hindi pwedeng hindi kumilos ang polis. Hindi nyo na pwedeng sisihin ang ating mga pulis. As gaya na, again, ulitin natin, sinasabi nga ni Brigadier General Torre rito. Ito, partner, nakita ko na. Sige. Attorney Claire, binigyan pa ng PNP ng oras sa mga taga KOJC Oo. na nagrally pero hindi tinupad, kaya sa pilitan pag-alis sa kanila. Ayun. Yun di ba? Oo. Ano lang taman yun eh. Parte yun ng trabaho ng ating PNP. Alright. Don't forget, Batas with Attorney Claire Castro, may live stream po tayo. So, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino, bukas samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin may pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan.